God. Praise God. Palakpakan natin si Jesus. Oh, okay, palakpak gayon kay Jesus. Ayan. Okay. Sabi po ni BJ, siya raw ang pinakapogi sa kanilang magkakapatid. Sabi naman ni Nicole, na girlfriend ni Kenneth, hindi daw siya papayag. Kasi si Kenneth po at si BJ magkapatid. Sabi ni JC, hindi rin daw siya papayag dahil life group leader niya, yung isa pang kapatid, si JK. Okay, gayon talaga yan. Kanya-kanyang attorney yan. Ayan. Kumusta po kayo? Pabuti ng pabuti? Payos ng payos? Payaman ng payaman? Pabanal ng pabanal, at tayo'y padami ng padami. Amen. May I see the hands po nung mga new friends natin, yung first time nyo pong nakarating dito sa church. May I see your hands, please? Ayun. Sige po, makikitaas naman po. Welcome po. Ayan. We're so happy to see you here. Welcome po. Ang totoo po, napaka-warm po ng taga rito sa JA1 San Jose. Ano lang po sila, medyo shy type. Dito lang po kayo makakakita ng taga rito na sila pa ang nahihiya. Ganun talaga. Minsan gayon no? Di ka po sa atin, usually, hindi tayo nahihiya pag taga-atin tayo. Dito lang po kayo makakakita ng taga rito na sila pang nahihiya. Ewan ko baga nga. But anyway, we're so happy to see you here. We welcome everyone. Okay. At ngayon po ay buwan na ng mga puso or Hearts Month. Kaya expect nyo po na sa mga susunod na Sundays ay pag-uusapan po natin ay tungkol sa puso. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, partner. Kamusta ang puso? Ayan. Buo paga. Natibok paga. Sabi nung isa ay, intact paga, naka-stapler na lang. Naka-tape. Ayan. Maraming pwedeng pag-usapan sa puso Pero hayaan nyo po na ngayong umaga ay mapag-usapan natin paano nga ba magkaroon ng isang pusong masaya or how to have a happy heart. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang masaya ang puso niyan. Sabi nung isa, pati huhasang. Okay. Basahin po natin Proverbs chapter 15, verse 13. A happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit. Tinignan ko po yan doon sa isa pang version, doon sa International Standard Version. Ang sabi naman po ron, a happy heart enlightens the face, but a sad heart reflects a broken spirit. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo. Sabi po ng Bible, o sabi nung verse na binasa natin, ang puso raw masaya sa mukha nakikita. Ang pusong malungkot, ang mukha ay lukot. Kaya tingnan mo nga ang mukha niyang katabi mo. At malalaman mo na agad kung masaya ang puso niyan. Dahil pag ang mukha niyan ay lukot, malamang ang puso niya ay malungkot. Tingnan ang mukha, tingnan. Pag ayaw humarap, hawakan mo, tingnan mo ganyan. Okay. Ngayon, kung aminado po tayo na tayo pumasok ngayon dito, dumating tayo dito, tayo ay hindi masaya, ang puso natin hindi masaya, ito ang pag-uusapan natin. Paano ba magkaroon ng pusong masaya? Kasi kahit pa anong pagkukubli o pagtatago mo sa likod ng iyong mga ngiting iyan,
Hindi tatagal, lalabas at lalabas kung ano ang nasa puso eh. Lalabas yan at magre-reflect yan sa mukha. Ang Bible na mismo may sabi. Nakikita sa mukha. Binigyan po tayo ng buhay ng Panginoon para tayo maging masaya. At lagi nating naririnig na ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Kaya hindi po bagay sa isang Kristiyanong kagaya ko't kagaya mo yang malulungkutin. Yet, many Christians are sad. If not sad, maybe they are not happy. Kaya kung tutuusin, isa sa malaking problema ay ang kalungkutan. Kaya dapat yan i-deal. So, this morning, hayaan niyo po na sa biyaya ng Diyos, mapag-aralan, mapag-usapan natin how to have a happy heart. Let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus, kami po nagpapasalamat sa umagang itong kay ganda. Punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng kasiyahan. At hindi po pa kayang baguhin ng anumang aming sitwasyon ang katotohanan na ikaw ay Diyos na mabuti at ang hangad mo sa amin ay ikabubuti namin at ikaliligaya namin. Salamat, Lord. Forgive us sa aming mga kasalanan. Cleanse us with your blood, O Lord Jesus. And thank you for the grace of forgiveness. And today, O Holy Spirit, turuan niyo po kami. Be with us. Teach us how to have a happy heart. And reveal to us the secrets of a happy life. Salamat po. We dedicate to you this day. We love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. Kaya ba nating manatiling masaya kahit sa kalagitnaan ng problema? Ito ang mga sikreto ng mga taong may masayang puso. Marami po kasing tao ngayon, masaya sila, depende sa sitwasyon. Pero mapapansin nyo, meron din pong kayang manatiling masaya sa kabila ng problema o kinakaharap nila. And you want to know what's their secret? Kasi ang kanilang kaligayahan ay galing sa loob. Sabi nga ng Myra E., beauty comes from within. At alam nyo po ay ang kasiyahan o kaligayahan o kagalakan must come from within. Kailangan manggaling din ito sa loob. Dahil pag ibabase mo ang kaligayahan mo sa labas, pabago-bago sitwasyon. Bigyan kita ng example. Sino yung mga may sasakyan dito? Ano ang isang nagpapasayang sitwasyon sa mga may sasakyan? Pagmura ang gas. Diba? Eh kung ibabase mo ang kaligayahan mo ron, ay pataas babayaan, diga? Tumaas ng piso, tumasuli ang piso, tumasuli ang piso, tapos nag-roll back, piso. Pero masaya na tayo doon, papiso-pisong bawas, malaking bagay na. Pero ang punto ko, hindi mo pwedeng pagbasihan ng ikasasaya mo yon dahil nagbabago yon. Ano pa? Yung iba, ang hinuhugutan nila ng kanilang kaligayahan ay kung ano ang nangyayari sa kanilang trabaho o negosyo. Aminin na natin, lalo yung mga nasa sales, hindi naman laging may benta. Sabi nga nung iba, hindi laging Lunes. Bukas Martes, sunod Miyerkules. Hindi araw-araw ay Pasko. Hindi araw-araw ay masaganang masagana. Kaya pag yan ang pagbabasihan mo ng kaligayahan mo, ay paano pag walang benta? Paano pag walang komisyon? Ay di ang sunod na ay konsumisyon. What else? Yung iba ang pinagbabasihan nila ng kanilang saya ay ang kanilang relationships. Ang kanilang bebe time. Diba? Ang masakit nito, paano pag walang bebe? Paano pag walang jowa? Ay magaling, yung may jowa. Meron din namang iba, may jowa, pero wala naman dito. How can we be happy kung kukuhanin natin ang ating kagalakan sa mga bagay external, nasa labas? That is why, tinuturuan tayo ng Diyos ng isang bagay na alam niyang kailangan natin. Joy, happiness, o kung ano mang gusto mong itawag dyan, ay kailangan magbuhat sa loob. Kaya ito kailangang ayusin. Ito ang kailangan ikondisyon.
Para anuman ang nangyayari sa paligid mo, hindi yun kayang maapektuhan yung joy na naririto. Okay. So, punta na tayo sa myth. How can we be happy? Papaano tayo magkakaroon ng pusong masaya? Sinong excited ng malaman ang sikretong ito? Okay. Number 1. Think about the good. If you want to have a happy heart, ang isipin mo'y kung ano yung magaganda. Ang laging iniisipin, malulungkot. Paano ka sasaya? Simple lang, di ba? Gusto maging masaya, pero ang pinapanood, iyakan ng iyak ang mga telenovela. Nung una-una, patas ang mga pocketbook, puro nakakalungkot. Dalawa lang ang basahin nung una, nakakalungkot at nakakatakot. Diba? Sino rito yung maraming naipong pocketbook? O sino rito kung inipon mo ang inirenta mo ng pocketbook, ay marami-rami na rin pira. Diba? Yung mga kabataan, hindi alam yung pocketbook, pero ako, inabot ko pa yun eh. Nagbasa ka, pastor? Tamad ako magbasa. Yan, noon. Nung mga gayon, basta. Ano pa? Nagbabasa ng mga comics na yung mga kakatakutan naman. Ay, sari-sari. Alang-alang sumaya, ay dalawa lang ang pamimilian malungkot o matakot. So think about the good. Our thoughts can make us happy or sad. Alam mo ba yon? Na yung iniisip mo ay isa sa mga sangkap na nagpapasaya o magpapalungkot sa'yo. So think about the good. Think about the good because our thoughts always shape our behavior. Kung ano yung tumatakbo sa isip mo, yun na nagdidikta ng kung anong magiging emosyon mo at mamaya pa yun na rin ang nakaka-impluwensya sa anong ikinikilos mo. Kaya when you start your day thinking about good things in life, you will see na ikaw ay cheerful, ikaw ay masasayahin. Pero, testingin mo. Subukan mo simulan ng araw mo nang iniisip mo isang bagay na hindi maganda. Nako, kawaawa yung unang lalabas sa kwarto. Yan ni good morning na good morning sa iyo, ikay nakasibangot. Bakit? Kasi naiisip mo yung hindi maganda. Kaya alam niyo, isa sa problema ng mga mister, alam ko mag-a-agree yung mga mister dito, kapag nanaginip ng masama tungkol sa iyo, yung asawa mo, at pag nagising, sinisisi ka sa kasalanang hindi mo namang ginawa, sa kasalanang sa panaginip niya lang naman nangyari. Tama, di ba? Di ba? Sa hirap noon, sino yung nakaranas na paggising mo, galit na galit sa iyong asawa mo dahil sa panaginip daw niya may babae ka? Ay, sa tunay naman, sa hirap magpaliwanag sa gayon. Wala kang kalaban-laban, hindi mo naman mababago yung panaginip. Kaya alam niyo ang naisip ko na magandang isagot sa gayon, matulog ka ulit, mababago pa yan. Okay. In Philippians chapter 4 verse 8, may bilin po ang Bible sa kung ano yung mga dapat iniisip natin. Basahin nga po natin ito. Philippians chapter 4 verse 8, finally, my friends, keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. Kung meron daw tayong iisipin ng iisipin, ito raw mga isipin natin. Ano daw? What is true? Kung ano yung tunay. Alam niyo, ang daming tao nalulungkot kasi ang iniisip nila yung mga what ifs. Ang iniisip nila yung mga what ifs, yung mga hindi naman tunay. Kaya halimbawa, yung babae naririto, ang asawa o boyfriend nasa abroad, nag-iisip, paano pag merong katrabaho yung maganda? Ba't yung nag-iisip ng gayan? Pangit lahat ng katrabaho, no? Pangit. Paano kung ang daming what ifs? Kadalasan naman ipangit o hindi maganda at hindi yun totoo. Why entertain things na hindi naman totoo that will make you sad? Ting! Diba? Ting! Isa pa. Sasamsamin ko na yan. Okay. Ano pa? Keep your minds on whatever is pure.
whatever is right, whatever is holy, friendly. Yung iba kasi ang laging iniisip yung kaaway niya. Nakakapagpalungkot po yan. May sasabihin ako sa iyo. Alam mo ba, yung kaaway na lagi mong iniisip, hindi kanya iniisip. Lugi ka. Oo. Kaya ang laging bili ng Bible sa atin, ikaw ay magpatawad eh. Bakit? Ikaw lang ang nag-iisip. Yung kinagagalitan mo, wapakils. Wala siyang pakialam sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Ikaw lang ang nag-iisip. Kaya tigil-tigilan mo na yan. Keep your minds on whatever is proper. Kung ano yung nararapat. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. So how can we be, or how to have a happy heart? Think about the good. Huwag laging isipin kung ano yung pangit. Kaya nalulungkot ang mga nanay at tatay kasi nagpo-focus sa kung ano yung pangit na nakikita sa anak. Paano ka magiging masaya sa anak, pastor? Ang iyong pag-igihing tingnan at isipin ay kung ano ang maganda sa kanila. Pastor, ikatamad ng anak ko. At least, ay hindi siya nagpapakahirap sa sarili. Pastor, yung aking anak parang medyo malambot. Nalulungkot ako. At least hindi rin naman siya napakatigas na laging bangas. Balansehin mo na lang, ikaw na bahala. Pag medyo napalambot, di, paiga-igahin mo ng kaunti. Ay laging ang tinitingnan kung ano yung pangit, kung ano yung masama. Okay. At ito ang karugtong niyan. Number 2. If we want to have a happy heart, look for the good. Makikita ninyo, ito'y magkakakonect. Kanina, ang isipin ay kung anong maganda. Ngayon, ang hanapin o ang tingnan ay kung ano maganda. Tingnan mo nga yung katabi mo, kung maganda nga. Iyo. Ayos naman. How to have a happy heart? Ang hanapin mo'y kung anong mabuti. Dahil yon ang makakabuti sa iyo. Magharap ka ng taong malulungkutin sa akin, at sinasabi ko sa iyo, nagharap ka sa akin ng taong wala ng ibang napansin o nakita, kundi pangit. Meron hong isang lalaking isinama sa tuktok ng bundok. Palibhasay ang taong ito'y wala ng ibang nakita kundi pangit. Maghapon siyang nagrarant at sinasabi, "Hay, walang signal. Hay, nakakalula dito. Hay, ang boring. Hay, walang makita kundi puno. Puro hay, puro hay." Kaya siya po'y lungkot na lungkot at pagod na pagod maghapon. At yung mga kasama niya, enjoy na enjoy. Anong point? If that man ay nagtry lang to look for good, maghanap ng mga bagay na maganda, kung natuto lang siyang mag-appreciate, malamang siya'y hindi tuong napagod at malamang siya'y sa maghapong yun, kahit paano'y sumayasaya naman. Tao na rin po may kasalanan kung ba't nagkakaroon siya ng pusong malungkot. Dahil ang tinitingnan niya at ang hinahanap niya ay mga bagay na nagpapalungkot sa kanya. Choice lang ito eh. Kaya ang bili ng Bible sa atin, fix your eyes on Jesus. At alam niyo po, malawak yan. Pag sinabing fix your eyes on Jesus, hindi lang ikaw titingin kay Jesus, sa salita niya, sa mga ginawa niya, at sa mga ipinagagawa niya. Malawak yan. When we say, fix your eyes to Jesus, ibig sabihin din po noon, do not look only at the faults and failures of others.
but look for the best in them and the positive aspect of all circumstances. Look for Jesus sa anumang sitwasyon o sa anumang pagkatao ng kapwa mo. Ibig sabihin, maghanap ka ng Jesus sa kapwa mo. Maghanap ka ng kung ano si Jesus sa kanya at yun ang iyong tingnan. Yun ang iyong pukusan. Halimbawa, asawa mo, mainitin ang ulo. Pero responsable naman at hindi ka iniiwan kahit nakakaiyamot ka na. 'Di ba? Oh. Hanapin mo at tingnan mo si Jesus sa kanya na ang sabi ng Diyos sa atin, I will never leave you nor forsake you. Tingnan mo yun. Mainitin man ang ulo ng asawa ko at lagi sinasabing bagal na bagal ko, pero hindi naman ako iniiwan. Hello? Diba? Everybody say, how to have a happy heart. Yung iba kasi lungkot na dahil alam nyo yung asawa ko, para namang parang veterano sa gera. Parang galing sa digmaan. Lagi na lang ang galit, lagi na lang waragang, pero look at Jesus. Look at the Jesusness in that person. Ano pa? Look for Jesus in people and fix your eyes on that part of Jesus in that people. In that person, I mean. Tingnan mo kung ano yung pagka-Jesus niya. Kung ano yung kahawig ni Jesus sa kanya, doon ka mag-focus. Are you there? Meron, nalulungkot dahil ang kanyang napangasawa ay hindi katalinuhan. Hindi nga matalino. Maunaway naman. Tingnan mo, ano ba yung katangian ni Jesus na meron siya? Alam niyo kung anong problema natin? Hindi po tayo sanay makakita ng mabuti sa kapwa. Yun ang kailangang gamutin. Sanay tayo at mabilis tayong makakita ng ipupula. Practice. Harap sa katabi. Pag walang katabi, maghanap ng katabi. Practice. Lahat po may partner na? Okay. Ngayon, magsabi ka ng 5 bagay na magaganda na hindi inuulit tungkol dyan sa katabi mo. 1, 2, 3, go! Ika'y maganda. Huwag kang paulit-ulit. Ikaw ay mukhang mayaman. Ikaw ay masipag. Ikaw ay... tama na. 5 lang. Op! Okay. Listen, ano napansin ninyo? Kakaunti ang nasasabi. Wala na masabi. Actually, yung iba paulit-ulit lang. Ang sabi naman nung sinasabihan, mauto. Itong susunod, hindi ko na ipagagawa. Pero magsabi ka ng 10 hindi maganda dyan sa kapwa mo, baka 20 o 100 pa masabi mo. Bakit? Doon po tayo nasanay. Doon tayo nasanay. Ang laging nakikita natin kung anong kapintasan. Samantalang ang paalala ni Jesus, huwag laging tinitingnan ng puwing ng katabi. Yung troso sa mata mo'y laki-laki Exage si Jesus, troso daw. Sino napuwing ng troso? Tunay namang ini-imagine ko yun. Yung sa lugsog, mapapasok din na anong sakit. Yung troso. Okay, pero ang point ni Jesus, huwag naman masyadong i-highlight ang kapintasan ng kapwa. Yung iyo hindi mo nakikita. Pero hindi ako doon pupunta. Dito ako pupunta. Hindi tayo sanay makakita ng Jesus sa buhay ng kapwa natin. Madalas ang nakikita natin, Satanas sa ating kapwa. Kaya kailangan natin dito mag-practice. Sabihin mo nga, practice. Practicein natin. Alam nyo,
I believe mag-a-agree yung mga makakarinig dito, yung mga nasa sales, part ng training natin to look the good things sa mga potential clients. Tama? Kasi sinong bibili sa iyo pagka unang salpukan pa lamang, pinulaan mo na ng pinulaan. Alam mo, kasama ng buhok mo. Sayang iyong make-up, ang kapal. Hindi ka maganda sa iyo. Kaya ito ang kailangan mo eh. Naku, make them feel good. At saka ka pala makakabenta. Alam niyo, gayon din po sa buhay. Want to be happy? Want to have a happy heart? Abay, maghanap ka ng, ang pukusan mo at ang tingnan mo kung anong maganda, kung anong makakapagpasaya sa iyo. Nalulungkot ka sa nangyayari sa ating gobyerno? Maghanap ka ng maganda. Ang laging tinitingnan mo yung ibinabalita ay kababayas naman. Hindi ka? Maghanap ka ng magandang balita. Meron ka ho? Meron. Laging meron. Kaya lang ang tanong ng marami kung mayroon pa bagang magandang balita ay dahil nasanay na nga tayong laging pangit ang tinitingnan. Kahit nung una, kita nyo sa mga dyaryo, bihira naman yung good news na headline eh, laging balita, headline, gano'n, patay. Mga gayon. Okay. Sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 2, let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from beginning to end. Sabihin mo nga, laging tingnan ang Jesus sa aking kapwa, sa aking sitwasyon. Ang laging tingnan mo yung Jesus sa iyong kapwa at sa iyong sitwasyon. And you will be happy. You will have a happy heart. Ang laging tingnan ni Jesus. Huwag laging tingnan ng Judas. Ang laging hanap ay Judas. Sino ba maghuhudas dito sa mga kandidatong ito? Laging gayon. Kaya nalulungkot. Tingnan mo sino kaya ang pwedeng maging pag-asa din sa mga kandidatong aray. 'Di ba? Ay talaga namang sabi ng iba, para ng circus itong ating gobyerno mga kumakandidato Pag hindi komedyante, sari-sari na. No! May pag-asa. May Jesus pa din sa kanilang kalagitnaan. Who knows? Okay. What else? Number 3. Mabilis lang ito. 5 points lang po Number 3, how to have a happy heart. Listen to the good. Listen to the good because you will not run out of bad things to hear about you and about others. Bakit kailangan mong piliin ang pakikinggan mo at ang piliing pakinggan ay kung ano yung mabuti, kung ano yung maganda? Dahil hindi ka mauubusan ng maririnig na pangit tungkol sa iyo at sa paligid mo. Hindi mauubusan. Laging may masasabi sa atin. Wala ka na nga ginagawa May nasasabi pa rin, tinan mo walang ginagawa. Wala nang suutan na. Alam niyo po ba ang kwento nung mag-ama na bumili ng kabayaw? Meron pong mag-amang bumili ng kabayaw. At habang daan, lahat na makakita sa kanila, may nasasabi sa kanila. Nung primero, naglalakad ho yung mag-ama, akay yung kabayaw. Sabi ng mga nakakita, hindi rin naman wala rin, katali-talino mag-amang ari. Bumili ng kabayo, ayaw sakyan. Di ba? So naisipan po ng anak na sumakay sa kabayo, ay di akay nung ama. Habang daan, nakita na naman ng iba. Ang sabi, kita mo ang anak na yan, walang kapuso-puso. Ay siya pa may pagsakay siya malakas hindi pa naipalamang doon sa ama. Napagtanto nung anak, di bumaba yung anak at tatay, kayo nang sumakay. Di yung tatay na sakay, alam nyo na susunod. Sabi nung mga sunod nakakita, kita mo yung amang yan, walang kabait-bait. Siyang kanda ama, siya pang nakasakay yung anak ang pinaglakad. So anong naisip ng mag-ama? Sumakay ng pareho. At habang daan, may nakakita na matanong sabi,
pambihirang mag-ama ito, di na naawa sa kabayo. Alam niyo kung anong sunod na ginawa ng mag-ama? Pinasaan na ho ang kabayo. At habang daan, may nakakita, may nasabi pa rin ay talagang yung mag-amang iyon Ano ang ibig ko sabihin dito? Church, sobrang dami na ng sinasabi na hindi maganda. Aba, ay hindi ka pa mamimili ng magandang papakinggan, di piliin mo na yung maganda. Pastor, isa-isang daan naman hong narinig ko, isa lang maganda, di mag-focus ka doon sa isa. Kaya ka nalulungkot, lahat na lang ng binato sa iyo, tinatanggap mo. Kaya na lang ang puso mo'y nabahabag-habag kahit kasaya-saya mo naman sana. Ang dami-dami mong kailangan, ang dami-dami mong pwedeng ipagpasalamat at i-celebrate. Kaya ka nalulungkot kasi bawat pukol ng salita sa iyo, nilulunok mo. Tinatanggap mo. Tapos mamaya kapag ka hinimay-himay mo na yung parang ka-Diyos, maiisip mo, parang tama nga si Mari, madamot nga ata ako. Saka parang tama ata ang sabi ng inay, ako'y maartin na nung ako'y yumaman. Saka parang tama rin na sinabi nung kapatid kong isa pa na ako'y sarili ko lang iniisip. O siya, bakit mo kayo ni-entertain yan? Sasabihin ako sa inyo. Di madalas ko na nasasabi pero ulitin ko, mahalaga kasi. Hindi mo kayang kontrolin ang sasabihin ng tao sa paligid mo tungkol sa'yo. Hindi mo kayang kontrolin niya, kahit pa kaibiganin mo yan, mudburan mo ng pira o ano, may masasabi pa rin sila sa'yo. Pero, kaya mong kontrolin ang magiging resulta o dating noon sa'yo. Ikaw ang boss ng puso mo. Ikaw ang magdidesisyon sa kung anong salita na maririnig mo ang makakaapekto sa'yo. Ikaw pa rin. Kaya, hindi mo talaga sila mapipigilan, di umimik na kayo. Ano kang gagawin? Hindi perfect, talaga may kapintasan lagi Pero depende sa iyo kung i-entertain mo. Are you there? So listen to the good. Many people listen to the bad and so they became miserable. Absorb ng absorb. Lunok na lahat ng naririnig. Di yun, nalulungkot tuloy. Samantalang, ang saya-saya naman sana. Okay, balansihin natin. May mga bagay din naman na kahit hindi maganda sa pandinig mo, kung alam mo namang makakabuti sa iyo, tanggap-tanggapin mo rin. Sino rito yung sa unang tikim mo ng ampalaya, sarap na sarap ka na agad talaga? Meron ba talagang ganon? Yung talagang unang tikim mo sa ampalaya, ang sarap! Ang sarap! Ako kasi hindi Unang kain ko ng ampalaya, ang pait! Ang pait! Diba? Hindi mo masarap Pero, ito po naging motivation ko tsaka namin mag-asawa. Ang lagi naming iniisip ay yung ikabubuting dulot nung ampalaya. Yung sustansya niya. Hanggang nung nagtagal na hinahanap na namin, na-motivate kami ng kung ano yung benepisyo. Gayon din minsan yung mga salitang hindi maganda sa pandinig natin. May mga salitang hindi maganda sa pandinig natin, pero minsan kailangan mong magkutib-kutib din at kumuha ng pakurot-kurot kasi makakabuti yun sa'yo. Sabi nga, basta mayroong usok, may apoy. Kaya kung merong nakakapagparinig o nakakapagpasaring sa iyo minsan, parang ikaw ay mayabang, umadamot, baka naman nga may kaunti na. Baka naman nga may daplis na. O di magandang nakakakurot-kurot ka noon, mapait man, at least masustansya naman, makakabuti rin sa iyo. Are you there? Kaya ito binabalansi ko, baka naman mamaya, piliin daw ang papakinggan kung ano lang daw mabuti sa pandinig. Ay yung hindi mabuti, baka hindi mo napakinggan. Okay? Kaya, it is also good to listen to these things for self-reflection.
para makapag-review din naman tayo. Makapanalamin. Sa totoo lang kasi, yung mga kapintasan sa atin, bihirang-bihira ang makakita ay ang sarili. Tama. Ang madalas nakakakita niyan ay kung sino ang nakapaligid sa iyo. Kaya hindi mo rin naman pwedeng minusin na hindi mo pakikinggan yung kanilang sinasabi. Pero wag naman lagi. Meron din kasi naman tao talaga namang walang kapigil-pigil ang bunganga. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, ang bunganga ay walang kapigil-pigil. Meron gayaan. Yung kulang nala ay sabihin mo, Mare, huwag kang iinom ng malamig ha. Baka mapasma. Meron gayon. At kahit nasabihan mo na ang imik pa sa iyo, ay ikaw, nasa sa iyo, ako na may concern lang sa iyo, ako to dire-diretso pa rin. Okay. Romans chapter 10 verse 17. Pwede bang tulungan niyo po ako magbasa ng verse na ito? 1, 2, 3, basa. No one can have faith without hearing the message about Christ. You want to be happy? You want to have a happy heart? Listen. Hear messages that talks about Christ. Ito po ang number 1 na maiireseta ko sa kung sino mang nagsasabi ngayon dito o positibo sa pagiging malungkot o sa pagkakaroon ng malungkot na puso. Ang ano? Makinig ka ng messages that talks about Christ. Makinig ka ng preaching na kagaya ng ginagawa mo ngayon. Sino rito yung honestly medyo malungkot ka pa nung pumasok pero nag-iiba-iba na ang tayo ng puso mo ngayon? Because you're listening sa life. We are listening and feasting actually sa salita ng Diyos. At ito talaga ang nagpapaayos at nagpapasarap ng tayo ng puso. Sino nakarinig na ng verse na, in the presence of the Lord, there is fullness of joy. Sa presensya ng Diyos ay mayroong kapunuan ng kagalakan. Sadyang gayon, mag-i-enjoy ka. Mag-i-enjoy ka. Iba yung na-entertain at iba yung umayos ang puso eh. Kasi ako naman nakapanood na rin ako at nakapakinig na rin ako ng mga tabu-timba. Nakapakinig na rin ako ng mga kakulitan ng mga komedyante. Ako na may sumaya, pero after ko sumaya, balik na uli sa reality. Hindi kagaya rito na nag-enjoy ka, tumawa ka, pero may baon kang kagalakan. Baon mo. At yung baon mong yon, naka-reserve yun dito, pagdating ng sitwasyon, pagdating ng problema, bumubukal siya. Kaya nagtataka yung mga nasa paligid mo, worried na sila, malungkot na sila, ikaw may joy pa din. Are you there? Yun ang kagandahan ng word ni Lord. Kaya ang sabi ng verse kanina, ang hirap magkaroon ng faith kung hindi ka nakikinig ng tungkol kay Jesus. At kung idudugtong natin sa topic natin ngayon, ang hirap magkaroon ng masayahing puso kung hindi ka nakakarinig ng mga patungkol sa nag-iisang makakapagpasaya talaga sa puso mo. And that's Christ. Kaya pwede ba, i-high five mo yung katabi mo at sabihin mo, partner, congratulations. Kasi andito ka ngayon, nag-i-enjoy at nakikinig ng salita ni Lord. Praise God. Pwede ba palakpakan natin si Lord sa inyong mga buhay? Thank you, Lord. So listen to the good. Huwag laging ang pakinggan ay kung ano yung makakapagpalungkot sa iyo. Ang dami-dami kasing pwede naman pakinggan eh. Pastor, wala naman po akong pinakikinggan. Meron lang talagang parang paulit-ulit nagpe-play sa akin. Alam niyo may mga taong gayon. Yung paulit-ulit nilang pinakikinggan sa isip at puso nila yung mga bagay na nakakalungkot. Merong gayon. Lalo na yung mga disappointments in life, lalo na kung meron pa yung mga regrets, mga pinagsisisihan,
binabalik-balikan. Yun ang minumuni-muni. Yung mga tipong kung natapos ko lang ang aking pag-aaral, di sana'y, kainaman na. Lagi na lamang gayon ng mga, pag tumahimik na, pag wala nang ginagawa, yun na naman ang iisipin. Kung ang sinagot ko sana'y si Tiburcio at hindi aring si... Oo nga si Tiburcio, amoy kalabaw, laging hilay kalabaw. At aring isang aray, kisig na kisig, bangong-bango, laging ang amoy isabit sa payang-payang. Sana hindi ako nagpa-deceive sa kapugihan at kabanguhan. At sana hindi ako nalinlang sa itsura ni Tiburcio at sa pagiging amoy kalabaw niya. Ikita mo naman ngayon, si Tiburcio ang siyang marami ngayong pag-aaray dahil nagtiyagang maghila ng kalabaw. At yung aking pinili, makisig, puro kisig. Ay wag nang muni-muni. Laging iyon ang pinakikinggan pa ulit-ulit, piniplay sa isip. Sabihin mo nga, regrets. Ano ka magagawa mo doon? Palulungkutin mo lang ang sarili mo, tapos na. Tapos na. Sabihin mo dyan sa katabi mo, tapos na. Ano naman ang side lesson dito? Mga kabataan na magsisimula pa lang. Okay, makanig! Bakit pag kayo nasasabihan ko, kayo nagsisilpo na? Mga kabataang nagsisimula pa lang, ang laki pa ng laban mo para mabawasan o malesen o kung pwede lang wala ka ng pagsisisihan. Kaya huwag kayong maniwala dun, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin. Hindi gayon, tumigil ka. Lagot ka na. Lagot ka talaga sa tatay mo. Mga kabataan, kakampi nyo si pastor. Ha? Pero hindi ko kayo tolerate. Mahal kayo ni pastor. Pero hindi kayo hahayaan ni pastor na kayo ay kahirap kaya. Ako rin naman na magpe-pray sa inyo pag malungkot na kayo. Sa tunay, kaya yung mga na-heartbroken, ako rin naman ang re-remedyo. Ay di, prevention is better than cure na. No? Ha? Nagiging matalino rin lang naman ako rin naman nahihirapan, ako rin naman napupuyat sa inyo mga kadramahan eh. Okay. Hindi, pero seryoso na ha, mga kabataan. Huwag magmamadali sa pag-ibig. Para naman laging akala mo'y mauubusan na eh. Kainaman ka na. Youth, enjoy your youth. Bakit? Kasi, alam niyo kung bakit ito isa nagiging problema nagiging source ng problem ng mga mag-asawa. Makinig kayo. Na-deprive sa pagkabata, sa kabataan, dahil agang-agang mga nagkiringkingan. Hindi na-enjoy ang pagiging youth. Kaya noong kung kailan layot, saka gustong maging youth, ay hindi na-cute. Ano ibig sabihin? Kaya nangyayari, nagkakaroon ng conflict. Sabi ng asawa lalaki, sige, dito ka na muna at intindihin mo na muna ang ating mga anak at mag-ayos ka rito sa bahay, ako'y magtatrabaho. Yung inahin gustong lumipad at umalis sa pugad. Bakit? Deprive. Agang-aga agang-agang, sabi na Ay hindi ngayon, paano na? Yung mga advantages din naman. Sabi ng iba, kita mo, yung mag-iina, para lang mag-aate. Di ka, may advantages din naman. Maagap, tapos na agad, gayaan. Okay. Mabuti nga ako, natapos. Butit nakatapos. Doon sa ibang kwento naman. Kaya mga kabataan, do not awaken love when it's not yet time. Huwag mong pukawin, gisingin, buhayin agad ang pag-ibig kung hindi pa naman panahon. Enjoy friendship.
Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, enjoy friendship. Saka ito na may narinig nyo na rin sa akin before, huwag mo munang itali agad ang sarili mo sa kung kanino man. Dahil hindi mo pa naman alam. Sayang ang Jollibee. Laking-laki na ng gastos, di naman din magkatuluyan. Sayang ang pagsisinungaling sa nanay at tatay. Sino yung aamin? Sino yung aaming luging-lugi sa pagsisinungaling? Hindi rin naman sila ang nagkatuluyan. Di ba? Ha? Hindi nagsisinungaling? Paano yung nariyan ng tita? Nariyan din ang lula. Okay. Ba't ka nagpapaliwanag nga? Ang title po ng i-share ko sa inyo ay How to Move On. Hindi, mahal na mahal ko yan. Tama na. Listen to the good. Listen to the good. Okay. So mga kabataan, this is a good thing. So listen. Ha? Mga magulang. Ayan na ako, katuwa ng mga anak yun. Tapos na sa atin. Parents, have a listening ears. Magkaroon po tayo ng tengang marunong makinig. Kasi kapag nakita at naramdaman ng ating mga anak na walang tengang willing makinig sa kanila, maghahanap yan ng makikinig. At doon na minsan nahuhuli ng mga abangers. Doon na nahuhuli ng mga abangers. Kaya mapapansin nyo, agang-aga na rin, ba't gari napaibig din eh? Saman-sama naman, tingnan mo, malaking taingan yan. Ano ibig sabihin nun? Magaling yan makinig, nahuli niyan doon. Dahil walang nakikinig doon sa anak mong maganda, sa inyong bahay. Dahil lahat kayo busy. Dahil si mommy, si daddy, busy. Kaya yung anak na maganda, mayroong gustong sabihin, walang nakikinig. Eh may tambay sa kanto, malaking tainga. O, diba? Sasabihin naman ninyo, ang pudel ko nadali ng askal. Kayo eh. Ayaw ninyong makinig. Sayang! Mga kapatid, kidding aside, pero meron akong gustong idiin dito, mga kapatid. If we are taught today to listen to the good, please, magkaroon din naman tayo ng listening ear. Hindi kadramahan o kaartihan ang sinasabi ng anak mo. Sabi nung isa, pastor, sabi mo, ang pakinggan ko'y mabuti, kaartihan naman ang sinasabi ng anak ko, hindi yung kaartihan. Taas ang kamay dito nung hindi ka dumaan doon sa edad na puro kaartihan din. Hindi yung kaartihan. Listening to your child is a good thing. Yan ang nagkukulang ngayon. Kaya very susceptible ang kabataan sa pag-ibig na hindi pa timing. Eh doon ang nakakakuha ng loob dahil nakikinig. Ang mga magulang naman nagsisimula pa lang ang anak isang magasin na naubos nung maina Minsan di plato pa ang gamit. Ay di ang anak maghahanap ng makikinig sa kanya. Are you there? Wala naman ako nakikitang kausap yung anak ko Hindi naman kailangan bumuka ng bibig ng kabataan ngayon para makipag-usap. Basta't nagalaw ang daliri. Nakukuha niya ako, mga magulang? Digital era na ngayon. Baka akalaan ninyo inaabangan niyo sulat.
Walang ganyan ngayon. Chat-chat lang yan. Naka-private pa. Ayos ka mga anak. Ayos. Ako, palapak si Marwin eh. Pagsabay. Okay. Kaya ang pinopromote ko po ngayon, have time na magkakasama ang pamilya, listen to one another. And that's good. Lalo na kapag ikaw ay working or ikaw ay nasa abroad o yung hindi mo madalas makasama, makausap ang anak mo, the more kang mag-e-effort. The more kang mag-e-effort para wala kang regrets. Listen to this. This is good. This is for you. This is for your family. Ang hirap ng lumalaki yung bata na hindi kayo close. Ako'y naturuan dahil kita nyo yung aking mga anak ay liliit, pareho pang babae. Pag may sinasabi, pag tingin ko na may sinasabi lang na isang bata o kaartihan, hindi ako nagbibigay ng so much attention. Then I found out, tinuro rin sa akin ni Pastora, may nabasa rin akong article. Do not invalidate their emotions. Do not invalidate their emotions kasi kapag lagi mo yung ginagawa, time will come na aakalain nila na anumang gusto nilang sabihin o anumang kanilang nararamdaman, hindi mo na ibabalidate. Kaya ang nangyayari, sa iba nag-o-open up, sa iba nagsasabi, seryoso na ayaw pang sabihin sa iyo kasi nasanay na ini-invalidate mo ang emotions nila. So do not invalidate their emotions. Miski pa mukhang kaartihan, sige lang, sabihin mo sa akin ang nararamdaman mo. Ako ay kakampi mo. Ako ay somebody na willing to listen. Ano man yan. Are you there, mga magulang? Mga anak, wala kang ibang pinakapagkakatiwalaan talaga hanggang sa kaduluduluhan, kundi ang iyong pamilya, most specifically ang iyong mga magulang. Huwag po natin naakalain na mas kakampi mo ang iyong tropa. No. Ang magulang mo, ang pinakapwede mong pagkatiwalaan. Maligalig man yan. Pero hanggang ligalig lang yan. Sa totoo lang, ang daming ganon. Yung ang tatay, ang daming tatay. Yung halimbawa, tatay, kailangan lang po ng extra talagang budget para dito. Eh, gagastos na naman. Ano ba akala mo sa amin? Natay ng pira? Ano ganyan? Tapos, magkano ka kailangan? Magbibigay din naman eh. Sorry mga anak, ganyan po kami. Gusto lang naming ipakita sa inyo, hindi madali. Ha? Lalo na kapag medyo kulang sa pagpapasalamat. Minsan yun ipagkakataon namin sabihin sa inyo, ito hindi madali kayo, magpasalamat naman kayo. Magkano kang kailangan? Magbibigay din naman. Okay. Ba't ka naging seminar ito ng magulang? Ano? Okay. Sino yung mga nakakapagsabay-sabay pang kumain kahit hapunan man lang? Huwag ninyong aalisin yun. Huwag nyo nga alisin nyo. Kung hindi man makapagsabay-sabay ng almusal, tanghalian, hapunan, kahit isang meal man lang a day. Siyempre, I'm talking with families na mga youth pa, kasama pa sa bahay yung mga anak. Time will come talaga, kayo na lang mag-asawa ang kakain eh. Yan sinasabi sa akin ng mag-asawa ni na Brother Ray eh. Kakamiss din naman daw yung may kasamang anak eh. Kaya kasaya ng mga yung pag nadadayo ng mga momshies eh, madami sila daw. Okay. Time will come talaga, ganyan. Pero habang mga youth pa yan, sige. Kasi doon nagkakaroon ng maayos na usapan. And isa pang i-request ko po sa inyo, daming hirit ni Pastor, ano? Yain nyo na. Yung cellphone, itabi. Yan ang number 1 na kalaban ngayon kaagaw. Cellphone. Ha? Huwag mo muna sermonan yung katabi mo. Ako na muna magsesermon, mamaya na. Ha? Meron ako nakikita nagsisermonan eh.
So, anong kailangan gawin? Yung cellphone, itabi na muna. Then, enjoy eating. Enjoy the fellowship of your family. Aminin natin, merong mga nag-i-enjoy sa life group or sa outreach dahil doon lang sila nakakaranas mapakinggan at mag-spend ng time with them. Bagay na hindi nila nararanasan sa bahay. Kaya, alam nyo, it's also a good thing that you belong into a life group. That you're involving yourself in an outreach. Para naman maramdaman mo rin at makita mo rin that there is a need na makinig. And there is a need, merong existing need na mapakinggan. Okay. So, how to have a happy heart? Listen to the good. Sino po may natututunan? Ayan. Palakpakan nga natin ang the best of Jesus. Number 4. How to have a happy heart? Talk about the good. Iwasan ng mga hindi makadiyos na daldalan. Walang uuwi ang mabuti yan. Pag hindi maganda ang topic, it's either mamaya lungkot o galit lamang ang pagpipilian. Kaya, piliin din ang mga pag-uusapan. Talk about the good. In Ephesians chapter 4, verse 29, ang paalala po ng Bible ay ito. Stop all your dirty talk. Say the right thing at the right time and help others by what you say. Ang ganda ng paalala, no? Himayin natin ito. May makukuha kayo lesson dito. Una, itigil daw natin ang anumang usapang hindi maganda. Lalo na kung magdadala sa iyo yon sa kalungkutan. Ay nakakatawa, may mga tao, ang hilig ang pinag-uusapan ay mga bagay na magpapalungkot sa kanila. Kaya sa halip na pag naghiwa-hiwalay ay masaya, pag naghiwa-hiwalay ay malulungkot, minsan nga magkakagalit pa. Stop all your dirty talk. Say the right thing at the right time. Pastor, tunay ang sinabi ko. Tunay naman nga, ay ba't nagalit pa sa akin? Ang timing. Everybody say, timing is everything. Doon din tayo minsan sablay. Kailangan nating praktisin, kailangan nating pag-aralan. Hindi lisensya ang pagiging totoo o tama para maging rude. Tandaan natin yon. At lahat ay may timing. Pwede ba sabihin mo dyan sa katabi mo, partner? Ako'y makikinig muna. Huwag mo muna akong daldalin, ha? Tumiming ka. Okay. Pag dinaldal ka pa rin, di timingan mo. Okay. Tuloy. Say the right thing at the right time. May timing yan. Minsan kasi, wala sa timing. Pagod na pagod, dadakdakin mo. Pag naimik kang kakaunti, ikaw din naman na masyado ka naman din. Ako na nga maghapon din sa bahay. Nagpapaalala lang naman ako. Papaalala o paalala? Say the right thing at the right time. At ano pa? Help others by what you say. Make sure na ang sasabihin mo sa iyo, ang sasabihin mo sa kapwa mo ay makakatulong. Kasi mas maigi pang wala kang sinabi kaysa may sinabi ka at nakapagpalungkot sa kanya. Pastor, tunay naman ang sasabihin ko di i-timing mo nga. Bakit ga minsan yan tunay? Ay parang nagmamadali. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, minsan yung tunay, nagmamadali. Kaya maigi, mapigilan talaga yung bibig na yan. Okay. Help others by what you say. Meron pong isang Bible verse na nagsasabi na make sure na ang sinasabi mo ay yung magbi-build up. Sabihin mo nga, magbi-build up.
Ano ba pag sinabing magbi-build up? Makakapagpalakas na loob, makakapag-encourage. Okay? Kaya ako, blessed ako kapag I am surrounded with people that builds up. I am surrounded with people na nag-i-encourage. Ang hirap kasing mag-grow, ang hirap kasing maging masaya o magkaroon ng happy heart nga, if you're surrounded with people na lagi na lang ang sinasabi sa iyo ay discouragement. Hindi mo yan kaya, mahina ka, wala kang magarating, hindi mo yan maaabot. Pero ang sarap mabuhay doon sa, go girl, kaya mo yan. Hindi, kembot lang, kaya mo yan, nandito kami, we will help you, hindi ka namin pababayaan. Yun, doon nag-grow marami. At ang prayer ko, lalong-lalo na sa bahay, let's find ways na ang mga sasabihin po natin sa bawat isa ay makakatulong sa kanila. Okay. Everybody say, talk about the good. And the best thing na pwede mong sabihin ay ang tungkol sa Lord. That's the best thing. Gusto mong sumaya ang puso ng sino mang kausap mo? Bring them sa topic na may kinalaman sa nag-iisang makakapagpasaya talaga sa puso ng tao. Always bring them to Jesus. You know why? Sige, palakpakan mo muna si Lord. Kasi pag iba ang topic mo, hindi mo man sinasadya, pero mamaya malungkot na rin yan. Kasi tinan mo, ano ba yung mga usual na sa tingin mo ay nakakapagpasaya sa tao? Pera. Paano pag nakausap mo nga hirap sa pera, di malulungkot? Ano pa nagpapasaya sa tao? Love life. Paano pag wala ng jowa? Di malulungkot. Ano pa nakakapagpasaya sa tao? Achievements. Paano nga kung wala pang na-achieve? Di mamaya malungkot na naman. Kaya ang pinaka-safe at pinaka-effective talaga ang pag-usapan, si Lord. Remind those people na nakakausap mo about God's goodness. Remind them about God's promises. Remind them how faithful our God is. At believe me, maghihiwalay kayo na meron siyang masayang puso. Okay. Last na po, number 5. Wow, 5 points pero maaga pa. Yung iba napatingin sa relo, si pastor ba talaga to? Number 5, how to have a happy heart, work for the good. Ang gawin mo, ay kung anong maganda. Ang gawin mo ay kung anong mabuti. Alam niyo po ba ang katawan natin, nakadesign talaga siya na gumawa at kumilos. Kasi pag hindi mo yan pinakilos at hindi mo yan pinagawa, nako, magsisimula yung mamatay. Marami po akong kilala yung mga medyo maiedad na ang sabi, nanay, tatay, wag na po kayong maggagawa masyado at baka ako kayo mapaano. Ang sagot ng nanay, ang sagot ng tatay, pag ako'y walang ginawa, lalo kung mapapaano. Tama? Tama po? Ano? Yung totoo. Pero syempre, hindi naman basta may magawa lang. Make sure na ang ginagawa natin naman din ay mabuti. For you to have a happy heart. Simplihan natin. Isang dahilan ng kalungkutan ng puso ng tao ay dahil sa kanyang ginagawa. Kapag ang tao ay may ginagawang masama, hindi talaga yan masaya. Hindi yan makakatagpo ng pusong masaya. Pag siya ay may ginagawang masama. Maaaring nasasabi niya nag-i-enjoy siya for a while, pero sa katahimikan na ng oras, bago ka mapumikit at bago ka makatulog, mangungusap pa konsensya mo at sasabihin sa iyo, puso, masaya ka talaga. At anong sasabihin mo? Hindi. Kasi alam ko, ang ginagawa ko'y mali. Kaya, hindi naman din basta may magawa para sumaya ang puso. Make sure na ang ginagawa'y mabuti. Are you there? Nariyan paga po kayo. Ang tao, dapat kasi, may ginagawa yan. Isa rin dahilan ng kalungkutan ay ang boredom. O, ano nga sa Tagalog yung boredom na?
nababagot, naiinip. Kaya nalulungkot ang puso. Ang tao kung walang ginagawa ay susceptible sa kalungkutan ng puso. Akala mo, nababagot ka lang. Hindi. Nalulungkot ka na. Because you are not created para maging idle lang. We are not created, hindi tayo nilikha para walang gawin. Lagit-lagi ka maghahanap ng iyong gagawin dahil doon ka nilikha. Tingnan niyo po si Adan, nung nilikha ng Diyos, sinabi ba ni Lord, sige Adan, ikiumungkot. May mga halaman naman na riyan bumubunga, hindi ka na mahihirapan. May mga hayop naman na riyan, pwede ka mangulikta ng gatas o kung itlog o kung anuman. Ikiumungkot na, yung sabi, hindi. Unang-unang task na ipinagawa ni Lord kay Adan, pangalanan mo lahat ng hayop. May dami ho yun. Trabaho na ho yung maligalig. Ito naman naikwento ko na minsan, ini-imagine ko, pinapila ni Adan siguro yung lahat ng hayop ay pila by height. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, ano? O ikaw, anong pangalan ng gusto mo? Okay, ikaw ay si Kuto. O yan, ikaw malaki-laki ka, Kuya Mad. O ba't kinapahuli, mas maliit ka doon sa kanina, si Lisa. Okay? Imagine ninyo doon nagsimula yon after ilang dekada, ilang century. O ikaw, Pugo, okay, Tikleng, okay. Dami nun, hanggang sa after 5. Sabi nung ibang ng mga nando sa padulo, mai-extinct na ho kami, wala pa kaming pangalan. Kaya tingnan nyo yung iba, yung mga scientist na nagpangalan ng nahukay ang mga buto-buto. Hindi na napangalanan ata, inabot na ng kung ano bagang salot o kaya naubos yung mga dinosaur eh. Anong punto ko? May ginawa si Adan. Si Adan ay busy, si Adan nagtatrabaho. Si Adan ginagawa ang pinagagawa ni Lord. Kaya nalulungkot ang tao, may ipinagagawa si Lord, hindi ginagawa. Closing prayer na tayo. Kaya nalulungkot ang tao, may pinagagawa ang Diyos, hindi ginagawa. Kita ninyo si Adan, dahil siya po ay busy sa ipinagagawa ni Lord sa kanyang task, na si Lord mismo ang nagbigay, ni hindi niya napapansin na siya'y walang love life. Napansin niyo yan? Dahil hindi niyo ginagawa Si Adan din niya na napansin, may ginagawa kasi siya. Ginagawa niya, pinagagawa ni Lord. Kaya madalas, yung mga conscious na conscious sa kung anumang wala sa kanya, ay dahil siya ay hindi busy sa ipinagagawa ni Lord. Yan, naiyak na. Pero kapag busy sa pinagagawa ni Lord, hindi na masyadong napapansin ko nung kulang. Ang nakakatuwa sa Diyos, kapag ginagawa mo ang ipinagagawa niya, yung kulang sa iyong hindi mo napapansin, siya na ang nakakakita at siya ang nagpupuno. Kaya ano ang sabi ni Lord kay Adan? Adan, Lord, bakit po? Wait lang po, Lord. At talagang may dami pa rin. Adan, diyan ka muna, huwag kang kikilaws, baka ako'y malitaw. Lord, ano po yan? Hindi mabuti sa iyo ang mabuhay mag-isa. Hindi ka po mabuti pagkakadami pang gawaing aray. Hindi nga mabuti sa iyo mabuhay mag-isa. Bibigyan kita ng kaparehang makakasama mo. Kailangan gayon, Lord. Kasaya ko na sa iyo at sa ipinagagawa mo. Mas magiging masaya ka. Bibigyan kita ng Eva, at yun, di ka nagkasala na ang tao nung pumasok si Eva. Hindi. Hindi ako doon pupunta. Peace tayo, mga kababaihan. Walang mag-aalas sa bitutan. Pero sasaya ko lang kayo. Hindi daw masaya. Hindi masaya. Okay. Ang point ko, si Lord na nakakita ng kailangan ni Adan. Hindi niya napapansin na may kulang sa kanya at kailangan niya ang Eva. Bakit? Masaya siya kay Lord dahil focus siya kay Lord. Masaya siya sa ipinagagawa ng Lord sa kanya. Ang kagandahan nito, ang Diyos na nakakakita ng pangangailangan mo, siya magbibigay. Kaya ano nangyari? Siguro ayaw tumigil ni Adan. Kaya pinatulog siya ni Lord.
Alam nyo, yung mga focus kay Lord at sa pinagagawa ni Lord, patulog-tulog lang yan, paggising may eba na. Ano ang revelation doon? Hindi tuong hirap na hirap, hindi effort na effort, hindi hassle na hassle, pero paggising may blessing na. Paggising may answered prayer na. Paggising naroroon na. Oh, mag-focus kay Lord, lakaran ang pinagagawa ni Lord. At si Lord na magpo-provide ng iyong pangangailangan. If you want to have a happy heart, dapat may ginagawa ka. And make sure na ang ginagawa mo'y mabuti at pinagagawa talaga ni Lord sa iyo. Ano pa? Ang tao dapat nagtatrabaho. Ulitin ko ha, lalo na yung mga wala pang close relationship kay Lord, ano nagpapasaya sa mga taong yon? Pera. Kaya pag walang pera, malungkot. Ay ayaw magtrabaho eh. Magtrabaho. Walang nakakahiyang trabaho. Ang nakakahiya ay yung walang trabaho. At sino ang dapat at kailangan magtrabaho? Basta hindi ka pasok doon sa mga quote and quote, kung tawagi, sobra. Ano sobra? Sobrang tanda. Yung mga sobrang tanda, hindi na yun inuobliga. Pero makakakita ka kahit may edad na, naghahanap buhay pa rin. Ayaw kasi nilang maging burden. At yun ang mga nakakatuwa. Ano pa, bukod sa sobrang tanda, sobrang bata. Kaya hindi ninyo i-expect na si Elise, yung bunso ko, ay pagtatrabahuhin ko. Sino pa? Sobrang masasakitin. Dahil sino ka rin namang tatanggap sa trabaho sa gayaw? Yung ang ihika-hikang gayon, ang tinda pa gaw-gaw. Anong trabaho mo? Gahakot ng simento. Ay mihika. Hindi na-array din masyado yung wag mong asahan masyado. At lahat ng hindi pasok sa mga quote and quote sobra, kailangan nagtatrabaho. Kailangan may ginagawa. At pag ikaw ay hindi pasok doon sa mga sobrang yon at di ka nagtatrabaho o wala kang ginagawa, malulungkot ka talaga. Dahil hindi ka nilikha para tumunganga. We should not be idle. We should work for the good. In Galatians chapter 6 verse 10, so then, whenever we have an opportunity, let us work for the good of all, and especially for those of the family of faith. Ang gusto ko bigyan ng diyan, whenever we have an opportunity, pag may opportunity, grab it, as long as yan ay kalooban ng Diyos. Hindi naman lahat ng oportunidad galing sa Diyos. Meron din namang hindi galing sa Diyos. Pagkaga naman na nagre-recruit na sa iyo ay si Ramon. At ang sabi sa iyo ay ang ating hanap buhay ay sa may Quiapo. Oh. Ano kailangan gawin, boss? Dadalhin mo lamang itong epektos. Oo, hirap na yan. Hindi lahat ng opportunity galing kay Lord. Minsan sa drug lord. Kaya salain mo din naman. Anong sabi? Work for the good. Gawin mo yung mabuti para ang puso mo maging happy. Okay. In conclusion, tapos na, wala pang 11:00. Praise God. Ang pinaka-effective talagang paraan for an individual to have a happy heart, kilalanin mo ng totohanan si Lord. Ito talaga yun eh. Actually, yung mga nasabi ko kanina, mga magiging resulta na lang yan, magiging produkto na lamang yan ng pagkakilala mo sa tunay na magpapasaya sa puso mo. I will end up with this verse. And I pray na itong verse na ito tumatak sa inyo, tandaan ninyo, napakaganda. Let me read to you, Psalm 144, verse 15. Happy are the people who are in such a state. Happy are the people whose God is the Lord. Sino raw ang tunay na masasaya? Sila
na ang kinikilalang Diyos ay ang ating Panginoon. Amen. So, ngayon pong umagang ito, lahat ng nagsasabi na gusto niya magkaroon ng happy heart, I am inviting you to stand up. Humanda kayo kasi buong month of February, tuturuan tayo ni Lord kung paano magkaroon ng pusong maayos, pusong mapagmahal, pusong ginagawa ay kalooban ni Lord. At sinisimulan tayo ng Diyos na magkaroon muna ng isang pusong masaya. Nang sa gayon, ano man yung mga susunod, we will do it with gladness. And once again, I believe may mga pumasok dito, hindi ka ganun kasaya. Hindi ka naman malungkot, pero hindi ka rin masayang masaya. Pero ano ang sabi ng verse nating binasa na kanina? Ang Kristiyanong dapat masaya. Kasi sila na ang Panginoon ay ang Diyos, sila yung tunay na masaya. Sino nagsasabi rito, si Jesus ang iyong Diyos? So expected na ikaw ay masaya. Okay? Ine-expect ni Lord, kung kinikilala mo siyang iyong Panginoon, expected ni Lord na ang puso mo masaya. Pastor, you don't know my situation. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko, hindi mo alam kung anong nararamdaman ko, hindi mo alam kung anong nararanasan ng pamilya ko. Yes, hindi ko alam, pero isang bagay alam ko. Dahil si Jesus ang Diyos mo, ikaw ay magiging masaya. Yun ang alam ko. Yun ang alam ko. So pwede ba, ngayong umaga, may I invite you to close your eyes, to bow down your head, to tell God all your cares and worries. Ano yung nagpapalungkot sa iyo? Minsan kulang lang tayo sa sumbong sa tatay eh. Kulang lang tayo sa sumbong sa tatay sa langit. Kung kanina in-encourage ko kayo na yung parents nyo, they're willing to listen, in-encourage ko yung parents to be willing to listen to your child. Ngayon, meron akong ipapakilala sa inyo na willing na makinig sa lahat ng katramahan natin sa buhay. And that is our Lord. That is Abba Father. Siya yung ating Diyos Ama. Kaya laki-laki ng tenga, nakatutok ngayon sa iyo, willing at handang makinig sa mga sumbong mo. So once again, church, anuman yung nagpapalungkot ng puso mo ngayon, tell it to your Father in heaven. Tell it to your Father in heaven. Because this is what God is telling us right now. Anak, ako ang Diyos na kinikilala mo. And happy are those whose the Lord is God. Tell it to your Father in heaven. Kung ang nagpapalungkot sa puso mo ay ang inyong financial na sitwasyon ngayon, tell it to your Father in heaven. Kung ang nagpapalungkot sa puso mo ngayon ay yung sitwasyon ng pamilya nyo, kayong mag-asawa o ng iyong mga anak, tell it to your Father in heaven. He's here. Jesus is here. The Holy Spirit, the great Comforter is here. I can feel Him. And He's telling us, sabihin mo anak, I am listening. I am listening. Kung ang nagpapalungkot sa puso mo ay yung mga kabiguang nararanasan mo ngayon, it could be in your career, it could be in your business, it could be in your family, kung ano mang kabiguan yan, kung ano mang mga disappointments yan, tell it to God. He's listening. Kung ang nagpapalungkot man sa puso mo ngayon ay yung mga delays, yung mga matagal mo nang ipinag-pray but up to now wala pa, at nalulungkot ka na, nagda-doubt ka na, tell it to God. Ipagtapat natin yan kay Lord so He can fix us. He's here, He's here, He's listening. Thank you, Lord. At
manampalataya at maniwala ka na pagkatapos mong isumbong, sabihin, iparating, iparinig sa iyong Diyos Ama sa langit lahat na nagpapalungkot sa puso mo, maniwala ka, manampalataya ka, nandininig niya yon at may ginagawa na siya behind the scene. May ginagawa na si Lord, kumikilos na ang Diyos sa iyong sitwasyon. At pinapalitan niya ngayon yung puso mong malungkot, pinapalitan niya ngayon yung kalungkutan ng kagalakan. Oh, thank you, Jesus. Let faith arise. Faithful God forever. Lord, we pray, as you said in your word, that you have turned our sorrows into joy. You have turned our mourning into dancing. Lord, pinapalitan mo ng kagalakan ang anumang kalungkutan sa aming mga puso. And as we pour out our hearts to you, habang sinasabi namin at pinararating sa iyo ang aming mga hinaing, mga bagay na nakakapagpalungkot sa amin sa mga panahong ito. Salamat, Lord, dahil pinalitan mo naman iyon sa aming mga puso ng kagalakang nagbubuhat sa iyo. And Lord, hayaan niyo pong patuloy naming ideklara sa aming mga buhay ang sinabi mo sa iyong salita. Happy are those whose the Lord is God. Mapalad, masaya ang mga tao na ang Panginoon ay ang Diyos. I am declaring in Jesus' name na ang bawat isang naririto, bibiyayaan mo, O Diyos, ng pusong punong-puno ng kagalakan. Puso na punong-puno ng kagalakang nagbubuhat sa iyo, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Pusong punong-puno ng kagalakan dahil ito'y pusong punong-puno ng pag-asa.
dahil sa iyo. Once again, Lord, thank you because we're so happy that you are our Lord, you are our God. Jesus, patuloy po kayong magpuno ng kagalakan sa puso ng inyong mga anak. Thank you so much, Father. To you alone all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo.